Biglang tumutol ang mga Amerikanong general sa plano ni Donald Trump na simulan ang digmaan laban sa Iran. Ayon sa ulat, binalaan ni General Dan Kane, tagapangulo ng pinagsamang komite ng mga hepe ng staff ng Estados Unidos, si Pangulong Trump na ang militar na kampanya laban sa Iran ay may malalaking panganib, lalo na ang posibilidad ng matagal na labanan, at pinigilan niya si Trump sa planong ito. Binalaan ni General Dan Kane si Trump na hindi maganda ang ginawa niyang pagpagalit sa maraming kaalyado ng Amerika. Ayon kay General, ang kakulangan sa mga bala at misail at ang kawalan ng suporta mula sa mga kaalyado ay maaaring magdulot ng malaking panganib sa mga tropang Amerikano sakaling magsimula ang sagupaan laban sa Iran. Tulad ng alam natin, tinanggihan ng Britanya si Trump na gamitin ang kanilang airbase laban sa Iran. Dagdag pa rito, kumalat sa internet ang mga video mula sa aircraft carrier na Gerald Ford kung saan palaging sumasabog ang kanilang sewage system, kaya't papunta ngayon ang barko sa Gresya para magpaayos. Ipakikita ko talaga ang mga video na ito sa episode na ito. Ako si Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe rin kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa description ang link at doon agad naming pinopost ang mga bagong balita. Tumutol ang mga general ng Estados Unidos sa operasyong militar laban sa Iran. Ayon sa ulat ng Axios at dalawang source na pamilyar sa internal na pag-uusap, nagbabala si General Dan Kane, tagapangulo ng pinagsamang lupon ng mga hepe ng staff, kay Pangulong Trump at iba pang opisyal na ang kampanyang militar laban sa Iran ay may malalaking panganib, lalo na ang posibleng masangkot pa. Kampanya. Sa pinakamataas na antas ng administrasyon ni Trump, nagpapatuloy ang mga debate kung paano aayusin ang sigalot sa Iran at kung ano ang magiging epekto ng bawat opsyon. Sa ngayon, may mga tao sa paligid ni Trump na nagbabala ng pag-iingat, pero may ilang source na nagsasabing mas gusto ni Trump ang pag-atake. Una, lumilitaw ang tanong kung ano ang itsura ng tagumpay sa aksyong militar at gaano kalaki ang panganib ng pagtatangkang ito. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng kasunduan sa nuklear ay malamang na mga hulugan ng pagtalikod sa ilang dating pulang linya ni Pangulong Trump, ibig sabihin ay mga kompromiso. Habang tinatalakay ni Trump kung paano aatakehin ang Iran, hinimok nina Jared Kushner at Steve Witkoff ang Pangulo na umiwas muna sa aksyon at bigyan ng tsansa ang diplomasya. Ang posisyon ng mga miyembro ng mataas na pamunuan ni Trump ay base sa pag-uusap sa 5 tao. Dumalo sa mataas na antas ng pagpupulong o naipaalam ukol dito. Kaya naman, tiniyak ng pahayagang Axios na maaaring maging lalo pang makapangyarihan ang posisyon ni General Kane dahil siya ang pangunahing tagapayo militar ni Donald Trump at mataas ang respeto sa kanya ng Pangulo. At ayon sa mga pinagkukunan, walang sino man ang nagsusulong ng pananakop o aksyong militar gamit ang mga tropang panlupa. Tulad ng operasyon para dakpin si Nicolas Maduro sa Venezuela, binigyan din ni Trump ng kapangyarihan ang maliit na grupo ng eksperto para suriin ang mga problema sa Iran at ipresenta sa kanya ang iba't ibang opsyon ng mga hakbang na maaari niyang gawin sa oras na komportable siya upang mapalakas ang kanyang impluensya at mabawasan ang mga panganib. At heto, si General Kane ay lubos na sumuporta sa operasyon sa Venezuela, ngunit nagpapakita ng higit na pag-iingat sa mga talakayan na may kinalaman sa Iran. Tinitiyak ni Kane na kung madadamay ang Estados Unidos sa malaking digmaan, tiyak na magkakaroon ng kaswalti sa mga sundalong Amerikano. May pangamba na handa ang rehimen ng Ayatollah sa Tehran na magsagawa ng teroristang atake sa Europa at Amerika. Narito rin ang sipi mula sa Axios. Sa kanyang tungkulin bilang tagapayo sa militar ng Pangulo, kalihim ng Depensa at ng National Security Council, nagbibigay si Tagapangulo Kane ng iba't ibang opsyong militar sa mga sibilyang lider ng Amerika na gumagawa ng desisyon para sa seguridad ng Amerika, pati na rin ang mga kaugnay na konsiderasyon, epekto at panganib. Kumpidensyal na ibinibigay ng tagapangulo ang mga opsyon. At pagkatapos ng ganitong pagtagas ng impormasyon, mismong si Trump ang sumulat sa social media na Truth Social na gusto ni Kane na maiwasan ang digmaan.
Pero naniniwala siya na kung kinakailangan, madali raw nilang mapapanalunan ang digmaan. Narito ang sipi. Hindi niya sinabi na huwag makipagkonflikto sa Iran o kahit tungkol sa mga pekeng limitadong pag-atake na nabasa ko. Alam lang niya kung paano manalo. Kapag inutusan siya, siya ang unang mangunguna sa grupo. Dito nakatago at nabubunyag ang pinakaimportanteng intriga at pinakakawili-wiling bahagi. Lumabas na nitong mga huling araw. Si Trump ay kay General Kane lang nakikinig tungkol sa digmaan laban sa Iran. Ayon sa Axios, hindi na imbitahan si Admiral Brad Cooper ng Central Command ng US sa mga pagpupulong ni Trump tungkol sa Iran at hindi rin siya nakausap ng presidente mula nang magsimula ang krisis noong Enero. Bagamat sa kaso ng digmaan, paalala ko lang, ang Central Command na pinamumunuan ni Cooper ang siyang sasabak sa digmaan laban sa Iran. Lalo pang nagiging kakaiba ang lahat nito. Interesante, nagpahayag din ng pag-aalala si pangalawang Pangulo ng Estados Unidos, J.D. Vance, tungkol sa posibleng panghihimasok sa mga panloob na talakayan kamakailan. Sinasabi nila na kailangan gawing lubos na lihim ang usaping ito, kaya si Trump ay nakikipag-usap lamang kay Kane. Sa parehong panahon, si kalihim ng Estado ng Estados Unidos, Marco Rubio, ay nanatiling nagmamasid, hindi tahasang sumuporta o tumutol sa mga pag-atake laban sa Iran. Siguro, ito ay dahil mas nakatuon ang pansin ni Rubio at pagsisikap niya sa Venezuela at Cuba. Ngayon, alam natin na sina Stephen Witkoff at Jared Kushner ay makikipagkita kay Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi sa Geneva ngayong Huwebes o Biyernes. Pareho nilang sinisiguro kay Trump na ang oras ay kakampi niya at araw-araw lalong tumitibay ang kanyang posisyon. Handa na sanang atakihin ni Trump ang Iran, pero binigyan niya pa ng huling pagkakataon ang diplomasya dahil naniwala siya kina Witkoff at Kushner. At dito naman pumapasok sa eksena si Senador Lindsey Graham na nagsabi na masyadong maraming tagapayo ni Trump ang nagpipigil sa kanya na bombahin ang Iran. Hinimok ni Graham ang presidente na huwag pansinin at ipagpatuloy ang mga pag-atake, kabilang sa kanilang pag-uusap sa telepono nitong linggo. Nababahala si Graham na habang tumatagal, mawawala ang momentum at mapipilitang tanggapin ni Trump ang hindi kapaki-pakinabang na kasunduan. Sumuporta rin sa mga pag-atake si punong ministro ng Israel Benjamin Netanyahu matapos ang pagpupulong nila ni Trump. 10 araw na ang nakalipas, sinabi niyang nababahala siya na maaaring umatras ang Estados Unidos at hindi ituloy ang pag-atake. At biglang, ang Washington Post ay nagdagdag pa sa kabuuang larawan. Siya pa rin iyon, binala ni General Dan Kane, tagapangulo ng pinagsamang komite ng mga hepe ng staff ng Estados Unidos, si Donald Trump na maaaring kapusin ang mga Amerikano sa bala at misail at posible ring hindi tumulong ang mga kaalyado. Si Trump mismo ang dahilan kaya nagalit sila sa kanya. Sabi ni Kane, sinabi niya kay Trump na paubos na ang reserba ng bala ng Amerika dahil sa patuloy na suporta ng Washington sa Israel at Ukraine. Narito ang sipi mula sa Washington Post. Sa mga pagpupulong sa Pentagon, inihayag ni Kane ang pag-aalala sa laki, komplikasyon at posibleng pinsala sa Amerika sa anumang kampanya sa Iran. Ayon sa general, lalong mahihirapan ang operasyon dahil kulang ang suporta, lalo na mula sa kaalyado. Ang pagsira sa programang pangmisil ng Iran ay mangangailangan ng pagwasak sa daan-daang target sa bansa. Kasama sa mga target ang mobile na lugar ng paglulunsad ng misail, bodega ng supply, sistema ng depensa sa himpapawid at transportasyong ginagamit sa paglipat ng sandata. Kung layunin ang pagpapatalsik kay Ayatollah Ali Khamenei ng Iran, gaya ng sinabi ni Trump, lalaki ang mga target ng pag-atake at aabot sa libu-libong pasilidad tulad ng sentro ng pamumuno, ahensya ng seguridad at mga gusaling konektado kay Khamenei. Ang ganitong kampanya ay maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan, mangailangan ng mas maraming bala at ilalagay sa mas matinding panganib ng pagganti ang mga tropang Amerikano. At dito, alam nyo, gusto ko lang ipaalala na tumanggi na ang United Kingdom kay Trump na gamitin ang kanilang mga airbase para sa pag-atake sa Iran. Dati, nagkaroon din si Trump ng alitan sa Britanya at mga Europeo. Lahat ay nagulat nang inilabas ng Wall Street Journal ang balitang ito. Ayon sa ulat na may sanggunian sa mga sundalong Amerikano, tiniyak ng pahayagan na ang pinakamahal na aircraft carrier ng Amerika, ang USS Gerald Ford, na ipinadala sa baybayin ng Iran
pasensya na ay lumulubog sa dumi. Sinasabing ang mga palikuran sa barko na nasa 650 ay palaging nagkakaroon ng tagas, kaya't ang aircraft carrier ay naging isang bangungot ng amoy. Dahil sa seryosong problema, napipilitang pumila ng 40 minuto ang crew para sa palikuran. Ayon sa Wall Street Journal, dahil sa problema sa aircraft carrier, malamang na ipagpaliban ng Estados Unidos ang pag-atake sa Iran. Naghihintay ang barko na makadaong sa daungan sa Gresya para kumpunihin ang mga palikuran. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Iyan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.